Kumusta kayo? Baka ko ito makalimutan every time na nag-video ko. Gusto ko isingit ito. Squeegee. It's good na naka-store to. Easy access sa inyo. Kung meron kayong container, tulad ko meron akong chest box, which is makikita nyo rin yun kung paano ko in-assemble yun. It's good to store. Kung wala kang chest boxes, that's fine. O dito is fine. A little container, maybe yung 5-gallon timba, 5-gallon bucket with a lid, takip. It's good to have these. Laging ito yung lugar ko kung saan sabi ko dito ko iniiba ka aking mga sandata, brush, yung mga telescopic, iba't ibang uri ng brush. Ito nga pa by the way yung gusto kong pinakita ko sa inyo na brush na gusto ko. Very simple. Pero hindi natin pag-usapan yan kasi tapos na ang winter, di ba? Lagay ko muna yan dito. And ito kasi ngayon nag-uulan, makikita nyo nagbibits yung inyong mga window at ang wiper nyo naman nandun lang sa harap ng windshield, di ba? Ito is perfect. Dalawang klase, ganito kahaba at yung isa mga maybe half the size, basta kasya yung kanyang yung side mirror. Excuse me. And then you wipe, squeegee, okay, squeegee ninyo, okay, ano man ang stroke ninyo, okay, doesn't matter. Get these para sa kotse ninyo, para pag takbo ninyo ay magandang hindi nagbibits, better yung visibility ninyo sa road is mas maganda. Just another tip sa inyo. Lagay nyo kayo sa isang kotse, lagay kayo ng kotse, balik kayo sa labas kung saan nyo typical sa bahay or apartment kung saan kayo ini-imbak nyo yung kung saan nakapark yung sakyan niyo. Hindi yan ang video ko ngayon ipapakita. It's not about that, itong video ko. It's about my little pissed dahil yung aming inaalaga ang mga bulaklak. Yung tulips ni Mrs. T ay kinain na naman ng mga kaibigan kong I know squirrel yun. I know squirrel. Ano yung mga kaibigan ko squirrels? You can see napakarami naming mga puno dito. Halos bawat bahay dito average about 3 to 4 maple trees. And yun ang realidad nun. Kapag may puno kayo, lalo at mga mature trees na ganito, 60 foot maple tree, may mamamahay dyan. Raccoon, squirrel, at chipmunks. Lalo na yung red chipmunks o red squirrel. I think that's red squirrel. Kaya papakita ko sa inyo yung mga nasirang mga buds. Bakit ba masyadong big deal sa yun, lakay? Now I'll tell you a little bit kwento. Not gonna be in great details. Alam nyo, yung mga kilala ko dito sa neighborhood namin na sabihin natin masyadong malungkot. And at yung iba talagang todo lungkot. Pagdating ng pagdasapit ng fall, dumidilim ang kapaligiran dito. At totoo yun, it's just the gloomy days, cold, wet, and it's just nakakababa ng let's just say na they could use a little bit of help. And yeah, you might think na hindi epektibo, pero hey, every bit helps. Okay, lalo na you may not realize that sa Pilipinas, though I really doubt lahat ay ganun ang pananaw. Alam ko na every bit helps. Alam ko yan kasi alam ko yan, natutunan ko yan sa mahal kong ina. Pero balik tayo dito sa Canada. Little things like that, flower, matingkad na flower, and
knowing na may kulay, helps them a bit. I really believe that. I really believe that. Pagdating nga ng fall, na alam nyong it's gonna be another brutal winter. Kasi dito sa Canada, talagang brutal ang winter. Unless you really live close to the, you know, medyo south pa talaga. Or medyo talagang further west, diba? And the rest of Canada talagang brutal ang winter. And, you need every bit of help minsan sa katawan nyo and sa pag-iisip ninyo. Kaya ang isa sa mga ginagawa ko pagdating ng fall, as best as I can, ay pinapanatili ko yung kulay ng hardin namin, yung mga napakarami naming bulaklak. Make sure na nandiyan pa rin sila habang naglalakad, taking the walk, yung mga kapitbahay, mga tao, kaibigan ko, and they see that, they pass by, they see there's hitik na mga bulaklak pa rin, kahit alam nilang, ramdam nila yung lamig at parating na winter. Kaya lagi akong successful doon hanggang sa bumagsak hanggang sa una at ikalawang first frost o pagbagsak ng snow, nandun pa rin sila. Hindi maganda yung sa iba, lagi akong nahuhuli dahil before that, ang ginagawa ng iba, nire-ready na nila, pine-prep na nila yung kanilang garden para sa darating na snow. Kaya, na winter. Kaya, bago pa talaga todo lumamig at tumigas ang lupa, weeks, minsan, buwan, pine-prepare nila yung garden nila. Ako hindi. Iniiwan ko siya hanggang ang lumamig, first frost. Kaya, I'm very active pagdating sa weather. I always watch the weather, how it behaves. Minsan I gamble at madalas nananalo naman ako. Sa mga bagay na natatalo ko, tulad ng I guess the weather wrong, I really truly pay the price. Sa mga kamay, pagbubungkal, pagpe-prepare your body outside, ganon. Kasi pinakang worst na combination ay yung freezing rain sa freezing temperature, hangin combination, tapos putik and all that, halo-halo. Kaya yun ang ginagawa ko pagdating naman ng fall, pagkatapos ng brutal na winter, nakasurvive tayong lahat. Most of us. And there's a little bit of hope. Nakikita nila na yung kulay ng mga bulaklak. Ay yun ang isa sa mga pangunahin naming dalawang bulaklak dito ay ang tulips at ang forsythia ni Mrs. T. Nandun lagi sila. Hindi pumapalya sa tuwing humuhuni na yung mga ibon at nararamdaman na namin na above temperature na madalas or paminsan-minsan ay nandun sila, nagbibigay kulay na. Ito nga, marami pa naman akong tulips na mabubuhay at magbubunga, magbubukadkad, magbubloom. Pero yung iba, napakarami na nilang tinanggal. Yung mga squirrel, kinakain nila yon kasi hindi nyo rin sila masisisi dahil they've been through a lot too. They up there sa ginawa nilang bahay. Kaya sabihin natin warm ang winter natin ngayon, warm ha. We call it green winter, you know. It's just tama lang yun. You know, kailangan lang makasurvive. So, nag-harbiner sila ng wala silang imbak kundi yung kaunting imbak nila, kung ano man nasa katawan nila, di ba? Yung fats nila. At dito nga, feasting season sa kanila yon. A lot of people are pissed dahil nagbubungkal talaga sila kaliwat kanan. Sa akin naman, yes, I am pissed, pero that's part of, I think that's a part of the cycle here. Pinili yung mag-garden eh. Pero marami pa. Pwede lang dito yung prevention. Maglalagay ka ng kung ano mang
you buy chemical, pamienta, Irish Spring, um, at kung ano pa nabibili nyo sa mga big box stores tulad ng Home Depot, Krabby Tires, at kung kayo nasa US, again, Home Depot, Lowe's, Menards, you know, Ace Hardware, gano'n. Kaya, gano'n lang ang laban. They will take that risk pa rin kahit may, ano itong kakaiba, parang may pamienta to Anong pamienta to? Hatching ako, or yung chili flakes, yung malalagay nila. They will, you know, they will rest, probably tahimik ang garden mo for maybe a few days. You're lucky pag over a month, over a week. Pero babalik at babalik din sila. They have to survive, di ba? Kaya yun lang. Yun lang ang aking gustong sabihin sa inyo. At I don't know kung i-upload ko itong big machine na to dito sa page ko, maling sa kabilang page. It's I have to store this. Pero may mga ritual akong gagawin dito, tulad ng pag-change ng oil and all that. Sige na, let's go. And sabihin na natin, ipakita ko na sa inyo. It'll be short, I promise. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Look how beautiful. Look how beautiful these tulips are. Ito ang nakikita nyo. So may delay siya. Nauna yung puti. Sa yung daliri ko. Nauna yung puti. Nauna. And then ito. Hindi ko naging series Pero itong susunod. Para hindi kayo mawala ng bulaklak. Ay ito ang ginagawa ko. Kumakain iba't ibang uri na sa iba't ibang panahon namumulaklak, early bloomers, late, ganon. You can tell na ilan na lamang aking pula. Ang pula nga pala ni Mrs. T, ito ay mga tulips ni Mrs. T. Nakuha niya ito, order niya online sa Costco. Kasi nga binubungkal nila. Pero dadami pa rin yan at this coming November, order pa kami, order pa si Mrs. T ng tulip bulbs. They're from Holland nga pala. They're from Holland. Okay. Through Costco website, galing Holland. Now I'm confused. I think Costco siya. No. I think sa mismong website siya ng mali ako. So mismong website siya ng isang website na nag-aangkat from Holland. May delay pa nga ito noon kasi nagkaroon sila ng sakuna, maybe bagyo, kaya hindi sila na-ship nila kaagad to. Pero that was years and years ago. Maraming panahon na to, ilang season na to. Nakikita ninyo, ito ang problema ko sa kanila. Nasaan yun? Duling na ako. Ito. Yan ang ginagawa nila. Paano ba yun? Ganyan ginagawa nila. Kinakain nila yan. Tignan nyo, siguro titindig sila. Tapos kakainin, yung ibababa nilang ganun, kakaputulin nila. At yung mga buds, yung mga bulaklak, makikita nyo kung saan dito. Sandali lang. Itong kinasasama ng loob ko. Tingnan nyo naman, ilan na ang natitira. Diba? I hope maganda itong sa camera ko kasi blurry na nga ako. Blurry pa rin itong lente ko. Ano ba ito? Ganyan ba ang nagbablog? Pero tingnan nyo ito. Kailangan ko pa sumulyap hindi para makita ko kung saan ko ituturo ang kalente. Pero makikita niyo yan. Kaya iyan ay less na yung pamumulaklak nila. Hindi na sila magiging hitik. Kaya naman anong gagawin ko? Mga prevention nga kung ano-anong mga yung paminta, may mga nabibili sa Home Depot na mga pang-alis, pagpapalayo sa kanila. Try ko magtagalog. Yung mga sometimes they in a form of spray or powder or dalawa lang yan. Kaya kukunin nila yung mga yan, putol, takbo, punta sa isang sulok. Tapos ito nangyayari.
Ayan, kinakain nila. Hindi man lang ubusin, no? Ayan. Yan ang nangyayari sa tulips ni Mrs. T. Ito ay hawak ko isang kamay ko eh. Ito ay isang cycle na ginagawa ng hardinerong katulad ko at mga squirrel. Pero sa kabila nito, napapangiti pa rin ako. At alam nyo, may natututunan ako sa mga squirrels at dito na persistent sila eh. They have to kasi they need to survive. Kasi kung hindi, paano sila makakasurvive? Lalo na sa winter, sila minsan yung tinitingnan ko. Anong gagawin mo kung alam mo nang papalapit ng taglamig pero wala kang warm na matutuluyan, wala kang hindi handa ang iyong katawan? Kailangan mo ihanda ang iyong katawan sa mga darating na mga pagbabago ng panahon. Diba? I try to avoid talking about those kind of things kasi even ako, kasi ito napapanood ng aking mga pamilya, and marami rin akong pagkakamali, marami akong mga na-neglect, marami akong na mga iniwasan, pero huwag nating pag-usapan na natin yung squirrels at iba pang mga hayop dito sa like chipmunks, raccoons, even mga bears. They know na magbabagong panahon and they know it's gonna be rough. They know na kapag hindi nila ginawa yung mga certain things tulad ng paghahanda sa kanilang sarili, they will not survive. They will not see another spring. And yun ang iniisip ko lagi at I think we should do the same. Diba? Alright, hanggang dito na lang muna. Padayon, kaibigan ko. Padayon.